Ganap na pinagtibay ng International Criminal Court ang jurisdiksyon sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na ibasura ang hirit dyan sa Appeals Chamber itong nakalipas na araw kaugnay ng pagharap ng panig ng depensa upang pigilan ang pagpapatuloy ng paglilitis. Sa naging desisyon ay nilabas nitong 22 ng Abril, sinabi ng Appeals Chamber na bagamat umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong taong 2019, nagsimula naman ang preliminary examination ng International Criminal Court noong Pebrero ng taong 2018, isang taon bago ang ganap na pagkalas ng Pilipinas, partikular na ang ng Administrasyong Duterte, kaugnay ng pagiging bahagi ng International Criminal Court. Majority sa mga bumoto ay binasura ang appeals ng Appeals Chamber ang lahat ng apat na grounds at appeals ng depensa na nagsasabi na walang legal na error ang pre-trial chamber sapagat atas na may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso. Dahil dito ay sinabi rin ng korte na moot and academic na at wala ng bisa ang kahilingan para naman sa agarang pagpapalaya kay former President Rodrigo Duterte. Narito ang bahagi ng naging pahayag ng presiding judge na si Luz del Carmen kaugnay sa naturang usapin. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panice partially dissenting in the second ground, has rejected all four grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. In the appeal pursuant to Article 82(1)(a) of the statute, the appeals chamber may confirm, reverse, or amend the decision appealed. In the present case, the appeals chamber by majority confirms the impugned decision. Lagi yan ang mga pahayag ng presiding judge na si Carmen Ibanez Carranza ang nagsalita kaugnay ho ng naging desisyon ng kanilang panig. Pinagtibay naman sa pasya ang naunang ruling ng pre-trial chamber noong Oktubre ng taong 2025 na may kapangyarihan ang International Criminal Court sa kaso. Taliwas yan sa mga pahayag ng lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na wala sa jurisdiksyon ng International Criminal Court ang Pilipinas nang simulan ang investigasyon ng taong 2021. Ayon kasi sa Rome Statute Article 127, ang pag-alis ng isang bansa ay epektibo lamang isang taon matapos ang abiso at hindi nito naapektuhan ang investigasyon o kasong nagsimula bago pa man ang magkabisa ang withdrawal. Samantala, inaasahan na ilalabas sa mga susunod na araw ang desisyon ng pre-trial chamber kung itutuloy sa full trial ang kaso ni former President Rodrigo Duterte at ihaharap sa 3 bilang ng Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang war on drugs campaign bilang alkalde ng Davao City at bilang Pangulo ng Pilipinas, at nananatiling nakapit ito dyan sa dahig mula nang siya ay maaresto noong Marso ng taong 2025. Tumanggi naman siya na dumalo doon sa naturang pagdinig at iginiit ng kanyang kampo na dapat sa Pilipinas lamang lilitisin ang kahalintulad na kaso.